Now, let's go to the message of the Lord. And I know that you are excited with the message of the Lord this morning. I entitled it, Grow in Your Revelation of Jesus Christ. Alam po ninyo, kapag tayo po'y lumalago sa pagkakilala at pagkaunawa po, revelasyon sa ating Panginoong Jesucristo, the more that we are strengthened in our faith and the more that we can enjoy Christianity. We can enjoy heaven here on earth. At yan po ang nais ng Diyos. Na bagamat tayo nandito sa magulong mundo, sa fallen world, the Lord wants us to enjoy life here on earth as it is in heaven. Kaya and that is the prayer of Jesus Christ na itinuro po niya that the kingdom of the Lord be on heaven. You know, the kingdom of God is already within you. It's in you already when you receive Christ. At you need to understand that kingdom in you. And that kingdom in you, of course, ang pinakamahalaga po doon is yung king in the kingdom. And if you understand and have that revelation of that king residing in you, in the kingdom of God in you, oh, I tell you, your life will never be the same again. Our text for today in 2 Peter chapter 3, verse 17 and 18. Alam mo niyo dito po sa 2 chapter 3, sa simula po ay ipinaabot po ni Apostol Pedro yung po mga darating na mga kahirapan at mga signs in the last days. At nakikita na po natin ang manifestasyon or kaganapan ng mga pangyayari po sa mga huling panahong ito. And these are all signs of the end time. Kaya nga po mga kapatid, sa mga maraming Kristiyano, natatakot po sila for the end time. Maraming Kristiyano, natatakot sila sa mga so-called wrath of God or judgment of God or sa mga mangyayari sa mga huling panahon. Kapatid, kapag merong kang takot, you don't know yet your status in the Lord or you don't know yet who you are. Hindi natin katatakutan ng katapusan, hindi natin katatakutan ng anumang judgment or anumang wrath ng Diyos sapagkat ang lahat ng ito ay hindi na nauukol sa iyo or hindi po naka-address sa iyo ang wrath ng Lord now that you are in Him. Natural lang na mangyari ang lahat ng yan. Ako, gustong-gusto ko na mangyari ang lahat ng mga yan dahil yan po ay nakatakda. It was prophesied. And it was destined by the Lord that these things will happen in the last days. Yung mga earthquake na yan, mangyayari talaga yan. Yung pong mga kalaswaan, kung ano po yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, nangyayari talaga yan. Kaya tayong mga Kristiyano, wag na po tayong lumabas sa kanto na para bang nagrarally po tayo. Never mind. All of those are signs of the end time. Ang gagawin po natin bilang mga Kristiyano is to keep sharing the gospel. We have to be busy sharing the gospel because the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. This is our mandate. This is our mission to preach the gospel. Not to go against what those politicians out there are talking about, no? Or anumang mga mangyayari diyan, hindi yan ang trabaho natin. Mangyayari talaga ang kalaswaan, mangyayari talaga ang yung mga same-sex marriages na yan. Mangyayari yan kasi nga po, it was written in the last days, wickedness will increase. Merong mga kalapastanganan na mangyayari sa huling kapanahunan. Meron pong mga pangyayari na hindi talaga natin out of our control, but we have to stand on our mission, and that is to preach the gospel. And in this gospel, as we are preaching to people, the power of God is being released. At dito po, kapag ang ebanghelyo, mabuting balita ay natanggap ng tao, then there will be transformation in the inside of them. There will be life in the inside of them. And once this life, the eternal life, comes into them, then they could no longer be affected by what is happening. Transformation will come upon them. We know that the Holy Spirit will speak to them and minister unto them personally. At ito'y mangyayari lamang when we keep on speaking and sharing the gospel.
Kaya ipag-pray ninyo na merong pong mga pastor na mananatili po na ipahayag ang mabuting balita, not to condemn people, not to condemn anything, kasi po ang akala ng marami, ang pagkukondemn, ang pag-expose sa kamalian, kahinaan ng tao ay doon ang magliligtas sa kanila. No! The power of God is not about exposing the sin, it's not exposing the weakness or the shortcomings of people, but the power of God for the salvation of everyone who believes is in preaching the gospel. And this gospel is all about Jesus Christ, what He did at the cross. Na kapag naintindihan ng taong ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang banal na Espiritu ay kikilos sa kanila at magkakaroon ng transformation sa kanilang buhay. It is the Lord personally ministering to them through the power of the Holy Spirit when we speak the Word of God. Because where the Word of God is, there is the presence of God, there is the power of God, there is the Holy Spirit moving unto them. Hallelujah. Kaya kapag babasahin mo yung 2 Peter chapter 3, these things will take place in those last days. But for us, in verse 17, as for you, divinely loved ones, since you are forewarned of all these things, be careful that you are not led astray by the error of the lawless and lost your firm grip on the truth. Okay? Ano man pong mga mangyayari sa buong mundo, ano man pong mga kahirapan, ano man pong mga digmaan, ano man pong mga kagulumihanan na mangyayari sa buong mundo, kapatid, kahit na minsan ay nadapuan ka na ng mga bagay na pangyayari, that's normal. We are in this world. We are living in a fallen world. Ang paalala po ni Apostol Pedro ay eto. Okay? Don't lose your firm grip on the truth. Manatili po tayong nakahawak sa katotohanan. And this truth will strengthen you. This truth will keep you safe. This truth will keep you strong in the Lord. And this truth, hallelujah, will keep you stand on your faith in Jesus Christ. At ito po ang sinabi po ni Pedro, no? The declaration of Apostle Peter in verse 18, continue to grow and increase in God's grace and intimacy with our Lord and Savior, Jesus Christ. I love that. Mga kapatid, if the world is decaying, if the world is, mga nangyayari po ng mga kagulumihanan sa mundo. Ano man po mga pangyayari yan, kalaswan, everything. If the world is busy doing darkness, doing evil works, o ano man po mga bagay, as for you, as a Christian, you have to keep busy in growing and increase in God's grace, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Be busy in your intimacy with the Lord. Be busy with Jesus. No? Focus on Him. Focus on the promise of God that He will never leave you, never forsake you. He is with you. Focus on what He did for you at the cross of Calvary. Just keep on meditating. Keep on, thinking and having gratitude to what the Lord has done for you. Continue to grow and increase in God's grace and intimacy with our Lord Jesus Christ. May He receive all the glory, both now and until the day of eternity begins. Alam mo yung word po na yung sa Aramaic po ay ito po'y deklarasyon. At not actually imperative, but it is a declaration. It is a decree that you continue to be nourished in grace and in the intimate knowledge of our Lord and Savior, Jesus the Messiah, and of God the Father. Ang ibig po sabihin po ng grow in the knowledge is you have to keep on understanding, knowing what the Lord has done for you. And intimacy, meaning yung intimacy mo kay Lord is yung close relationship. Parang mag-asawa yan. Yung intimacy ninyo, panatilihin ninyo mag-asawa. Yung pong, parang lagi kayong bagong kasal. Yung love, show love each other. At magkakaroon po ng sariwang pag-ibig o
o pag-iibigan ng dalawang magkasindaan kapag meron po silang time together. And honoring each other. Praising each other. No? Kanila pong nire-recognize, ina-acknowledge ang kagandahan ng bawat isa. So same thing with God. Kung busy ang mundo, saka yung kadiliman, alam nyo, problema nandiyan lang yan. But you, as for you as a believer, continue to grow and increase in God's grace and intimacy with our Lord Jesus Christ. You know, spiritual growth is yielding to the grace of God and having passion to know Jesus Christ intimately. There is no growth of a Christian, and he cannot be strong in his faith in the Lord without yielding to the grace of God and having passion to know Jesus. You know, as long as we have that intimacy, understanding what the Lord has done for us. Kaya nga po napakahalaga po sa discipleship natin ay hindi lamang po character modification, hindi lamang po about reminding what they do for the Lord, but ang pinakamalalim na form of discipleship is to usher people and Christians to have intimacy with our Lord Jesus Christ. Matutunan mong sambahin ang Diyos sa iyong pag-iisa. Matutunan mong kumain ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng salita ng Panginoon na nakasentro sa mensahe ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. That's how you grow. At ang puso mo ay mapupuno ng pasasalamat sa ginawa ng Panginoon. Ang mga labi mo ay mapupuno ng deklarasyon ng mga pangako ng Diyos. At anumang sitwasyon na iyong kinalalagyan ay ikaw ay umaasa at naniniwala that the Lord will never forsake you, will never leave you, and therefore, He will surely provide all your needs in your mission, in your family, and everything you do in life. Hallelujah. Mga kapatid, that's the way we grow. Keep on learning and understanding what Christ has done at the cross. Alam nyo, sa lumang tipan, meron pong 3 uri po ng pag-aalay ng mga burnt offerings. Kasi lahat po ng mga offerings in the Old Testament ay naglalarawan sa offering ng ating Panginoong Jesucristo o sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. At merong 3 na pag-aalay. Una ay kapag ikaw ay may kakayahan, mayaman ka, no? Ay nagdadala ka ng bulls or baka, ano? Bulls, yan po ang dadalhin ninyo. Kapag meron kang kakayahan, it must be bulls, according to Leviticus chapter 1 verse 3. Sa mga hindi naman ganun kayaman at wala silang kakayahan, nagdadala sila ng sheep o tupa. At yung pong mga walang kakayahan, yung pong mga mahihirap, ang kalagayan ay, ang kanila pong offering ay pwede ng turtle doves, no? Yung kalapati. Okay? Bagamat iba-iba po ang sizes ng pag-aalay, no? The different burnt offerings were all accepted as sweet aroma to the Lord. Yung po nagdala po ng baka, yung nagdala po ng sheep, yung nagdala po ng turtle doves, no? Iba-iba. Pero lahat yan ay mabangong samyo sa Panginoon. Offerings. And these burnt offerings speak of Jesus and His perfect work at the cross. Alam niyo kung bakit po natutuwa ang Diyos, no? Every time na nag-o-offer ang mga Israelita during the old time? Because it reveals Him that this will happen during yung pong kanyang plano na pagtubos sa kasalanan sa simula't simula pa before the foundation of the world, at ito po'y mangyayari sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ito po'y nagiging sweet aroma. Alam po ninyo, every time na reminded si God tungkol sa offering na yan, nawawala po ang kanyang galit sa kasalanan. Ang kanyang galit sa shortcomings sa mga tao, sa mga, lalo-lalo na sa mga Israelita. Alam niyo ba na
nung ibinigay ng Diyos ang alituntunin or the commandments to the Israelites, God knows that these Israelites cannot fully obey it. God knows that they will disobey this. Although naririnig nila araw-araw at nandiyan ang mga alituntunin. Kasi nga po, wala pong makasalanang tao na perpektong makasunod sa kautusan ng Diyos. Maski sa panahon natin ngayon, kung ang batayan natin ng pagtanggap ng Diyos sa atin ay yung pong perpektong pagsunod sa kautusan, then maski yung nagtuturo, hindi po niya yan masusunod ng perpekto. Kaya nga po, if those teachers, preachers nowadays pinpointing of shortcomings and sins to everyone, no? We have to be careful. Sapagkat kung ang qualification natin ng pagpasok sa langit, ay yung pagiging sinless perfect mo na pagsunod at perpektong pagsunod sa kautusan, ay wala pong makakapasok sa langit. Mga kapatid, the only measure of God's acceptance for us is through the offering, the sacrifice of Jesus Christ. Jesus is the only measure of your acceptance before God. Pakisulat nga po ninyo yan. Jesus is the only measure of my acceptance before God. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya, nakatingin tayo kay Kristo na siyang acceptance natin. We are accepted in the beloved because of Jesus Christ. Ito pong mga offering na hinihingi ng Diyos sa lumang tipan ay naglalarawan sa sakripisyo offering ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung mabangong samyo. Sa ngayon po, yung pong ang isang rich offering ngayon ay naniniwala ako that the rich offering, yung pong bulls offering, yung pinakamalaking offering, ay naglalarawan ng large revelation of Jesus and His finished work. Kaya nga po gusto ng Diyos na magkaroon po tayo ng malawak, malaki, malalim, mataas na pagkaunawa kay Kristo. That is the rich offering. And this rich offering, hallelujah, will cause you to stand firm, strong, immovable in your faith in the Lord. And you can enjoy the full life here on earth. The fullness of life. Oh, I love that. Ang fullness of life ay wala po sa mga material na bagay sa mundong ito. But I pray, and I also desire, na ako, magkaroon ako ng mga bagay like house, sasakyan, pera, ari-arian, magkaroon ako. Hindi lamang for me to enjoy it myself, but for me to become a blessing to others. And also, I pray it for you na magkaroon ka, sumagana ang iyong negosyo, magkaroon ka ng increase, multiplied blessing to manifest, magkaroon ka ng mga sasakyan, magkaroon ka ng mga bahay, kung ilan man yan naman desire mo, and the Lord will bless your ministry, the Lord will bless your business, so be it. I speak that, I desire for that, I declare and I decree it will be, it shall be, it will happen unto you in the name of Jesus Christ. Good health be upon you. Kaya lang po, ang pinakamahalaga po sa lahat na dapat bigyan ng pahalaga ng lahat ng tao ay hindi po yung mga bagay na yan, kundi ang iyong kayamanang higit sa lahat ay ang iyong pagkaunawa, relasyon, revelation tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. This is what we treasure the most in our heart. Sapagat ang tunay na nagbibigay ng kagalakan ay ang iyong pagkaunawa, relasyon, ang banal na Espiritu sa ating buhay. Mga kapatid, this is why Apostle Peter says that sa kabila ng mga mangyayari pong mga kagulumihanan, sa kabila ng mga mangyayari po ng mga kalaswaan, kasakiman, at mga mangyayari na mga sakuna sa mga huling kapanahunan, grow in your knowledge
and intimacy with the Lord Jesus Christ. Why? Sapagkat iyon ang magpapatatag sa iyo. Iyon ang magbibigay sa iyo ng kagalakan sa kabila ng mga maraming mga testings at maraming mga pangyayari sa bundong ito. At hindi po natin mapipigilan yan. Mangyayari yan, magaganap yan, kapatid. Kaya, have a large offering or large revelation, a rich revelation of who Jesus Christ is. Now, yun naman pong maliit, not so rich, and yung poor. Kasi di ba tatlo? Rich offering, okay? Not so rich, and the poor offering. Yung pong baka, yung tupa, at saka yung turtle doves. Yung pong rich offering, ay yun po yung mabangong samyo talaga. Pero dito po, hindi ibig sabihin na yung not so rich and the poor offering ay hindi ka natatanggapin ng Diyos sa langit. Kaya lang, yung pong maliit na revelation, yung pong kakaunting revelation sa iyo tungkol sa ginawa ng Panginoon Jesucristo ay hindi mo gaanong ma-enjoy ang buhay dito sa lupa katulad ng sa langit. Tatamaan ka ng maraming mga alalahanin, mga kapatid. Oh, I pray in the name of Jesus Christ that every Christian, everyone hearing the message today can enjoy that very rich revelation of who Jesus Christ is. Alam nyo, yung po mga naririnig natin na we are forgiven. Actually, marami pong mga Kristiyano na yung forgiven pa lang, forever forgiven, hindi na po nila maunawaan yun. No? Kapatid, believe that you are forever forgiven. Pakisulat nga po ninyo dyan, I am forever forgiven. Nung pinatawad ka ng Diyos, pinatawad niya lahat hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo. Lahat ng iyong mga kasalanan. At ito po, hindi ka lang pinatawad ng Panginoon. Are you ready for this? Tinanggal ng Diyos ang kasalanan sa iyo. Woo, glory! At hindi lang yan. Hindi ka lang pinatawad, hindi lang tinanggal ng Diyos ang kasalanan mo, ibinigay ng Diyos ang regalo ng katwiran sa iyo. He gave Jesus Christ as your righteousness. At ang basihan ngayon ng pagtingin ng Diyos sa iyo ay yung pagtingin niya sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang basihan ng pagtanggap ng Diyos sa iyo ay hindi sa performance mo. Ang pagbasihan ng pagtanggap ng sayo ng Diyos ngayon sa iyo ay dahil sa katuwiran, sakripisyo, performance ng ating Panginoong Hesukristo na sumasa iyo. This is Christianity and this is the revelation of the offering of Jesus Christ. That when you receive these things, my friend, pag ito po'y natanggap mo, hallelujah, you're gonna praise the Lord all the days of your life. You can stand on your feet praising God, and in that faith, you can enjoy a fullness of life here on earth. You can enjoy heaven here on earth. And that is actually the life that God is offering to everyone, to every people, my friend. God wants you to grow in your revelation of Jesus because your well-being hinges on it. Nakasalalay po sa pagkaunawa mo at sa intimacy mo sa Panginoon ang iyong well-being. Alam nyo, doon po sa Passover night, di ba? Nung sakripisyo po, yung pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita doon po sa Egypt. Meron pong instruction ng Diyos na darating ang angel ng kamatayan, na lahat ng dadaanan ng angel na yon ay mamamatay ang lahat ng mga panganay dyan sa Egypt. Pero doon po sa Goshen na kinalalagyan po ng mga Israelita, ay hindi po ibig sabihin na sila po ay ligtas. Dadaan din doon yung angel of death. Kaya lang, may protection na binigay ng Diyos sa kanila. Alam po ninyo ang protection na instruction ng Panginoon, sila po'y mag-aalay ng tupa. Ano? Yung mag-aalay, yung walang kapintasan. At yung pong dugo po ng tupa, it represents the blood of Jesus Christ, ay ilalagay po dun sa hamba, dun sa doorpost. Lahat na may pahid sa doorpost, ano? Yung pong pahid na yun ay signs of the cross, no? Kasi nga po, south, east, west, ano? Ngayon, ang sabi ng Lord, when I see the blood, I will pass over you.
Kaya po tinawag na Passover. I will pass over you. Hindi po papasukan ng kamatayan ng sumpa. Hindi po papasukin ng anumang pong sakuna ang bahay na yan. Hindi dahil sa ang mga taong nasa loob ng bahay na yan ay matuwid. Hindi dahil ang mga tao dyan ay banal. Hindi dahil ang mga tao dyan ay they are perfectly obeying or hindi lahat sila ay matuwid. That's not the basis. Ang basihan kung bakit po lalagpasan ng angel of death yung bahay na yan is because when I see the blood, I will pass over you, says the Lord. Ganon din sa atin mga kapatid. We are protected because of the blood of Jesus Christ. We are washed, we are cleansed. Alam nyo, iba-iba po ang reaction o iba-ibang reaction ng mga tao nasa loob ng bahay during the night na dumating po yung kamatayan sa lahat ng panganay ng mga Egyptian. Lalong-lalo na kapag narinig nila na mayroong umiiyak sa bahay na yun, may umiiyak naman, may umiiyak doon. Naku, nag-iiyakan ng lahat. May namamatay. Siyempre, kapag nakakarinig mo in the physical, natatakot ka. Natatakot sila. Maaring meron doon payapa because they know and they believe that they are protected. Hindi papasukin ng angel of death ng kanila pong bahay. Yung iba naman natatakot. No? Nanginginig na sa takot. Yung iba naman nagwo-worship lang. Now, anong nagligtas sa kanila? Yung bang kanilang takot? Yung bang kanilang prayer? Yung kanila bang pagwo-worship? Yung iba siguro natutulog lang. No? They are at peace. Wala po doon ang nagligtas sa kanila. Ang nagligtas sa kanila is because of the blood of Jesus. Hallelujah. The blood na siya pong naipahid dun po sa doorpost nila. Same thing with us. We need to understand the power of the blood of Jesus Christ. We need to understand the power of Jesus' sacrifice at the cross of Calvary. We need to understand our union in Christ Jesus, the revelation of our relationship with Jesus Christ, that we are fully protected from any harm in this world right now. And all our needs is now being provided because of Jesus Christ. Hallelujah. Woo! The Passover land. Ganyan po ang pangyayari sa atin. So as long as the household came under the blood, they were all saved. Kaya nga po, ang protection nila ay hindi po yung kanilang ginagawa. Mga kapatid, sa atin ngayon, ang protection natin, hindi po yung ginagawa mo. It's not how you dress. It's not how you dance for the Lord. It's not how you worship the Lord. But in your believing that by the blood of Jesus Christ, by the sacrifice of Jesus Christ, in your revelation of what Christ has done at the cross, and in revelation of how much God loves you because of Jesus Christ, then yan po ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay. Hallelujah. Glory to God. God, my friend, does not want you to struggle through trying times with fear, apprehension, and stress. Kapag meron pong mga apprehension o pag-atake ng kaaway laban sa iyo, kapatid, be at peace. You are protected. God wants you to enjoy and rest in a greater revelation of Jesus as your deliverer and salvation. Okay? Enjoy and rest in a greater revelation of Jesus. Okay? Pakisulat nga po ninyo dyan, I am rested in Christ Jesus. Come on, you are rested in Christ Jesus. Meron kang kapahingahan. In 2 Peter chapter 1 verse 2 says, grace and peace be multiplied to you. Grace and peace be multiplied to you. Ito po yung pagbati po ni Pedro. Kasi may alalahanin ka, may takot. Kapag tumingin ka sa mundo, may takot. Tumingin ka sa finances mo, tatakot ka. No? Tumingin ka, makinig ka sa mga balita, may dalang takot.
sa mga girian ng mga bansa, laban sa bansa, nakakatakot. Yung ekonomiya, nakakatakot. Yung mga darating po na mga sitwasyon ng mga may dalang, yung hangin na may dalang sakit, mga bakterya na dumadapo sa kung saan-saan, mga sa kababuyan, sa mga tao, sa lahat, nakakatakot. Na kung lahat ng yan, na mga nakakatakot na mga balita ay ating papasukin sa puso natin, maski yung pong balita sa ating pong kumpanya, nalulugi, nakakatakot, mawala ng trabaho, nakakatakot. Kapatid, kung lahat na lang i-entertain natin, lahat ng mga balitang yan, nakakatakot, then walang mangyayari sa atin, mapupuno tayo ng takot, manginginig tayo, mangingisay tayo. You cannot enjoy life if you are full of fear. But praise God, this is what Peter, the Apostle Peter says, grace and peace be multiplied to you. Pakisulat nga po ninyo yung pangalan ninyo dyan o pangalan po ng inyong kakilala, kaibigan mo, asawa mo, anak mo o sino mang kakilala mo. Isulat mo ang pangalan niya tapos sabihin mo, grace and peace be multiplied to you. God wants us, my friend, to experience more of His grace, more of His peace in our life. Why? Because if there is more of God's grace, pag sinabi natin kasing grace, kapatid, ito po yung unearned, undeserved, unmerited favor of the Lord in our lives. Lahat po ng ating pong tinatanggap ay biyaya ng Diyos at kinakailangan makita natin na lahat ng mga bagay na magbibigay ng kapayapaan sa atin, tagumpay sa atin, ay nandoon kay Kristo na siyang regalo ng Diyos sa atin. The grace of God is in Christ Jesus. And when you receive the revelation of this grace of God that is in Christ Jesus, the peace of God be multiplied to you, my friend. It will be multiplied unto you. So ano po yung mga grace na yon na dumating po sa atin, kapatid? Naku, napakarami. Ang isa talaga sa pinaka-paborito ko na ibinigay ng Diyos na nasa sa akin dahil sa kanyang biyaya ay ang pagtahan ng banal na Espiritu sa buhay ko. Hallelujah. This is the most precious treasure that I have. The Holy Spirit in me. It resides in me. It permanently residing in me. Not because I do fasting 40 days. Not because I do prayer overnight every day. Not because of my sacrifices. Not because I'm walking and kneeling every day for hundreds of kilometers na nagawa ko. Kaya nagdwell sa akin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is dwelling in me, dwelling in you, dwelling into every one of us because we receive Jesus Christ as Lord and Savior and we believe that all our sins has been taken away. And now that you are cleansed, you are worthy of permanent dwelling of the Holy Spirit. Naging banal ka dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. And now that the Holy Spirit dwells in you, have that big revelation that this is the greatest treasure you have. Pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa buhay ng tao ay malaman niya na ang banal na Espiritu ay sumasa kaniya. It dwells in him. And because the Holy Spirit will reveal you all things about God, and the Holy Spirit will reveal you how powerful, how true it is, His Word in His promises na nakasulat dyan sa salita niya, at lahat ng ito na pag naipahayag sa iyo, mangyayari siya, magaganap sa buhay mo. Hallelujah! Glory to God! This is powerful. At ito po ang pinakamimiti ko, pinakananais ko, pinakapagpapasalamat ko sa lahat ng bagay. Yes, Lord, I thank you for the blessing. Thank you for the people. Thank you for the family. Thank you for the kids. Thank you, Lord God, for the ministry. Thank you, Lord God, for all the blessing, for the promotion. Lord, salamat sa lahat ng yan. Pero higit kong pinagpapasalamat sa lahat, dakilang Diyos na regalo mo sa akin ay ang banal na Espiritu ay sumasa akin. Sabagat ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan sa lahat ng bagay. Ang banal na Espiritu ang siyang karunungang ibinigay ng Diyos sa iyo. Higit pa sa karunungang ibinigay niya kay Solomon. Higit pa sa kayamanang ibinigay niya kay Solomon. At lahat ng mga mananampalataya ay meron nito. You have the Holy Spirit dwelling in you, my friend. Glory. Praise God. Powerful. You can be multiplied
in grace and peace when you know and understand this revelation that the Holy Spirit dwells in you, my friend. This is powerful. God wants you to experience more of His grace and peace in your life. So paano? In the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kaya, keep digging and keep yourself going deep in the revelation, in the knowledge of who Jesus Christ is in your life. Kaya napakahalaga po na makilala ng tao ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. Kaya nga po yung pong ang pagkilala mo sa Panginoong Jesucristo'y tao lang, napakababaw na pagkaunawa. You are just thinking in a human thinking, human level. Actually, ang hindi pinapanahanan ng Espiritu Santo, hindi niya maunawaan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. You cannot understand the deity of Jesus Christ and you cannot understand that Jesus Christ, before the world began, He was there. And all things that has life, it was all created because of Jesus Christ. Yung pong mga bagay na ito na nai-reveal kay John na hindi po maintindihan ng isang taong hindi pinapanahanan ng Espiritu Santo. Kaya kapag religion lang ang nagtuturo sa iyo, tungkol lang sa pagkatao ng Panginoon Jesucristo, you cannot understand, my friend. Jesus Christ is the source of life. Without Him, there is no life. Without Him, there's nothing created that has life. Walang buhay na may buhay kung wala ang Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, lahat na may buhay nang galing sa Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, bago nagkaroon ng buhay, siya na. Kaya sabi niya, ako na. Bago pa man ang lahat, bago pa man si Abraham, ako na. At dyan po'y cliname ng ating Panginoon Jesucristo in John chapter 8. Before Abraham was, I am. He is the great I am. Hallelujah! If you go deep in revelation of who Jesus Christ is, grabe. Talagang mapupuspos ka ng pag-ibig, kapangyarihan at kapuspusan ng Diyos. And you could say, nothing is too hard, nothing is impossible to God. And you can say, what a great love. What a great love of the Father in my life. What a great privilege to have the Holy Spirit dwelling and residing in me. In the name of Jesus Christ. Kapatid, the more knowledge of Jesus you have, the more God's grace and peace will rest and multiply to you. So, friend, grow in your revelation of Jesus so that more of His grace and peace will rest on you. Grow. Makinig kayo sa mga nagpapahayag tungkol kay Kristo. Hindi po yung kapahayagan ng anumang mga pagkakamali, kakulangan ninyo na parang nakokondena ka. Ito po ang palatandaan na si Kristo ang naipapahayag at biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ang naipapahayag. It will draw you close to God. When you receive the message of Christ, you get in love. You are more in love to God. If you receive the message of the gospel, you are empowered to stand on His word. At you believe in His word. You are empowered by the power of the Holy Spirit when you receive the right message and the message that is of God. Yung manggagaling sa Diyos. Pero kung ang naririnig mong mensahe ay you feel disqualified, you are unworthy, and you feel condemned, you feel like you are not qualified of the blessing of the Lord, you are not qualified to enter heaven because of your performance, kapatid, umalis ka sa katuruang yan. Hindi ka niyan madadala sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil napakarami pong nagpapahayag sa ating kapanahunan ngayon na ang kanila pong ipinapahayag is all about the qualification, na para ba ang qualification ay manggagaling sa performance ng tao o sa performance ng mananampalataya. Hindi po dyan manggagaling ang qualification, kapatid. Your qualification is Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Can you write it down? My qualification, my acceptance is Jesus Christ. So you have to believe that Jesus Christ is enough, more than enough qualification for you to be accepted by God.
Praise God. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I pray that this message today, Lord God, ay mag-sink in sa puso ng lahat ng nakikinig, Ama. Maraming salamat sa pagkilos mo sa kanilang buhay, Banal na Espiritu, at patuloy na maihayag ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, at ang kapayapaan, Panginoon, ay mag-multiply sa aming buhay so that we can enjoy life here on earth, O God. Thank you. And I speak, Father God, that everyone receiving the revelation of God's grace, O God, ay maranasan nila ang multiplied blessing. Maranasan nila, Panginoon, ang manifestation of blessing sa kanilang buhay wherever they are, Luzon, Visayas, Mindanao, and even to the nations of the world, to all our OFWs and all our missionaries, Father God. Thank you. At salamat din, Panginoon, sa tagumpay ng aming mga pagtitipon sa araw ng linggo. I speak, Father God, that every gathering, maging sa aming worship pa lang, sa pagbibihis pa lang ng mga kapatid papunta sa gawain, Panginoon, mararanasan na nila ang multiplied blessing, Lord God, arrested life. And they will fill with joy, Father God, as we come together to worship you, praising your name, Father God, in our gathering. I pray. At sa lahat ng mga pastor, Panginoon, missionaries, lahat ng mga ngaral, Panginoon, ay mapuspos ng iyong karunungan, mapuspos ng iyong kapangyarihan, mapuspos ng Espiritu Santo. Thank you, Lord. I speak this and I declare this, Lord God, to everyone right now. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. And all the people of God say, Amen and amen. Hallelujah. Glory to God.